Security, pakalabas nga to. Hindi man lang tinanong ng babae kung sino siya. Isang tingin lang sa kupas na damit at putik sa sapatos ng matandang lalaki. Hinusgahan na agad siya. Natahimik ang ilang bisita, pero mas marami ang napangisi. Invitation? Baka napulot mo lang yan. Dagdag niya sabay tawa ng mahina na sapat para marinig ng nasa paligid. This is a private event. Hindi to barangay fiesta. Bahagyang nanginginig ang kamay ng matanda, pero hindi siya sumagot. Sa halip ay marahan niyang inilapag ang sobre sa mesa. May pangalang nakasulat doon ay kinagulat ng isang waiter na nakakita. At habang tinataboy siya palabas ng ballroom, sabay-sabay na nag-vibrate ang mga cellphone ng mga bisita. Isang balita ang pumasok. Bumagsak ang stocks ng kumpanya ng pamilya ng babae. Sunod-sunod, walang preno. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa gitna ng syudad, tila may sariling panahon ng mundo ni Isabela Mendoza. Sa loob ng isang 5-star hotel ballroom, abala ang mga event stylist sa pagbitin ng libo-libong kristal na tila ulan ng mga bituin. Ang sahig ay natatakpan ng makintab na marmol at bawat hakbang ay may kasamang banayad na echo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang tema ng gabi, ivory and gold elegance. Make sure the orchids are fresh. Ayoko may nalalanta sa mga bulaklak. Malamig ngunit mahinahong utos na Isabela habang sinusuri ang bawat detalye. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom. Suot ang simpleng puting blazer, ngunit halatang designer ang tahe. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang mga mata ay sanay na sa pagsuri ng mga bagay na hindi perpekto. Ma'am, dumating na po ang imported champagne. Sabi ng event manager, bahagyang kinakabahan. Good. Ilagay sa VIP lounge and double check the guest list. Walang dapat magkamali. Sa isang sulok, nag-uusap ang ilang socialites. Grabe, engagement party pa lang to, no? Pero parang kasal na. Bulong ng isa. Mendoza ba naman, ma'am? Standard na yun sa kanila. Sa labas ng hotel, nakahana yung mga luxury cars. Itim, puti, kulay pilak. Parang exhibit ng tagumpay. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap. Tila nakikiayon sa engrandeng selebrasyon. Sa kabilang banda ng bansa, sa isang maliit na baryo na halos hindi mahanap sa mapa, iba ang tunog ng umaga. Huni ng hibon, huni ng kuliglig, tunog ng asarol na tumatama sa lupa. Ha! Malalim ang buntong hininga ni Tatang habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo, gamit ang laylayan ng kupas na polo. Ang araw ay mataas na at ang lupa ay matigas, pero sanay na siya. Sa bawat hukay ng lupa, may kasamang pag-asa. Sa bawat tanim, may kasamang pangarap. Sa bulsa ng kanyang polo ay may nakatiklop na sobre. Hindi ito ordinaryong papel, makapal, mabango. May emboss na disenyo. Paminsan-minsan, hinahawakan niya iyon. Parang sinisigurong hindi pa naginip ang lahat. Lumapit ang kapitbahay niyang si Mang Lito. May dalang tabon ng tubig. Oy, pre, pahinga ka muna. Kanina ka pa dyan. Ngumiti naman si Tatang. Ang ngiti na pagod pero buo. Okay lang, magaan naman ang pakiramdam ko ngayon. Bakit? May nanalo ka ba sa loto? Biro ni Mang Lito. Bahagyang natawa si Tatang. Masigit pa ron. Dahan-dahan niyang inilabas ang sobre mula sa bulsa. Inunat niya ito na parang isang mahalagang dokumento. Binasa ni Mang Lito ang naka-emboss ang pangalan. Engagement Celebration, Isabela Mendoza at Junuel Salvador. Napataas ang kilay niya. Sa Maynila to sa hotel pa. Tahimik na tumango si Tatang. May kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Imbitado ako ng anak ko. Ha?
Halos mapasigaw si Mang Lito. Ikaw? Sa ganitong klaseng ingrandeng party? Hindi yun pagdududa, kundi gulat. Oh, simpleng sagot ni Tatang. May pangalan ako sa loob Pinadala mismo sa akin. Tahimik na sandali. Humangin ng bahagya. Umuga ang mga dahon ng mangga sa tabi nila. Pre, mahinang sabi ni Mang Lito. Ibig sabihin yan, malayo na talagang narating ng anak mo. Napayo ko si Tatang. Hindi dahil sa iya, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Hindi ko akalaing darating ang araw na makakatanggap ako ng ganitong imbitasyon. Mahinahon ang boses niya. Nung una, akala ko mali ang address. Anong sabi mo? Sabi ko sa sarili ko, baka nagkamali lang ang kartero. Pero 2 beses siya ang pangalan ko. Bahagyang natawa si Tatang. Kaya siguro totoo na. Sa hotel ballroom, tumunog naman ang heels ni Isabela habang naglalakad sa gitna ng stage. Test the lights. Biglang nagdilim ang paligid. Ilang segundo ang lumipas at saka bumuhos ang ginintoang ilaw. Mula sa itaas, kumislap ang mga kristal para itong eksena sa pelikula. Perfect, bulong niya. Lumapit ang kanyang ina, elegante at kalmado. Everything ready? Tanong nito. Yes, Mom. I want this night to be unforgettable. Of course. Mendoza tayo. Sa probinsya, umupo si Tatang sa ilalim ng puno. Kinuha niyang muli ang imbitasyon at dahan-dahang binuksan. Makintabang papel sa loob. May calligraphy ang sulat. We cordially invite you. Hindi man niya kabisado ang Ingles, alam niya ang ibig sabihin. Naiintindihan niya ang halaga. Pinadaanan niya ng daliri ang naka-emboss na pangalan. Ang layo na talaga ng narating mo, anak. Mahina niyang sabi sa sarili. Naalala niya pa ang mga panahong halos wala silang makain. Ang mga gabing ulan ng bubong ay tumutulo. Ang mga araw na ang tanging puhunan ay sipag at dasal. Hindi na sayang ang lahat ng paghihirap ko para sa'yo. Bulong niya. Oy, singit na Mang Lito at nakaupo na rin sa tabi niya. Pupunta ka ba talaga? Tumingin si Tatang sa malayong bundok. Oh, wala ka namang suit. Ngumiti siya. May luma akong barong. Medyo naninilaw na pero maayos pa naman. Sa hotel yan ha, pre. Baka may dress code. Sandaling natahimik si Tatang. Pagkatapos ay tumayo siya. Inayos ang sombrero. Kahit anong suot ko, imbitado pa rin ako. May kakaibang lakas sa tono niya. Hindi yabang, hindi pagmamataas, kundi dignidad. Sa syudad ay dumating na ang catering team. Nakahilera ang mga plato na may gold trim. Inaayos ang seafood tower, ang caviar, ang imported cheeses. Siguraduhin yung flawless ang service. Bili ng coordinator. Sa probinsya, bumalik naman si Tatang sa pagbubungkal ng lupa. Mas mabigat ang araw, pero mas magaan ang dibdib niya. Habang tumatama ang asarol sa lupa, may kasabay itong tibok ng puso. Isang banda, may mundong sanay sa ilaw. Sa kamera, sa papuri. Sa kabilang banda naman ay may mundong sanay na sa araw, sa pawis, at sa tahimik na sakripisyo. Pero ngayong gabi, sa iisang paanyaya, magtatagpo ang dalawang iyon. Muling hinawakan ni Tatang ang sobre bago ito ibinalik sa bulsa. Pupunta ako, mariin niyang sabi. Tila nanunumpa sa sarili. Sa malayo, umaandar ang mga truck ng dekorasyon papunta sa hotel. Sa bukid, patuloy ang pag-ikot ng hangin. 2 mundo, isang imbitasyon, at isang amang puno ng tahimik na pagmamalaki. Madilim pa ang langit nang gumising si Tatang Emilio. Ang hangin sa baryo ay may dalang lamig, at sa malayo ay may kulog na tila gumugulong sa kabundukan. Maaga siyang bumangon. Hindi dahil kailangan, kundi dahil hindi siya makatulog sa halo-halong kaba at pananabik. Sa maliit niyang mesa, maingat na nakalapag ang isang kahon na binalot sa lumang dyaryo. Hindi ito mamahalin.
Wala itong ribbon o engranding balot, pero sa loob nito ay may pinakatangi niyang pag-aari. Isang lumang relo, pilak ang kulay noon, pero kupas na ngayon. May gasgas sa gilid at bahagyang bitakang salamin. Relo ayon ng kanyang ama. Ipinamana sa kanya bago ito tuluyang na maalam. Oras ang puhunan natin, Emilio, sabi noon ng kanyang ama. Kapag marunong kang maghintay at magsikap, darating din ang tamang panahon. Hinaplos niya ang relo. Ngayon na siguro ang panahon na yon, tay. Bulong niya. Sa labas ng bahay, nag-aabang na ng tricycle na maghahatid sa kanya sa terminal. Oy, Emilio! Handa ka na ba? Sigaw ng driver. Oo, sandali lang, sagot niya. Isinuot niya ang kanyang luma pero plansyadong barong. Medyo naninilaw na ang tela, pero maayos ang tahi. Kinuha niya ang kahon ng relo at maingat na isinilid sa bag. Bago siya tuluyang lumabas, napatingin siya sa maliit nilang bahay. Babalik din ako, mahina niyang sabi. Sa terminal ng bus, puno na ng tao. May mga estudyante, may mga trabahador, may mga pamilyang may bitbit na kahon at supot. Iba-iba ang pupuntahan, pero pare-parehong may dalang pag-asa. Sumakay si Tatang Emilio sa bus sa papuntang Maynila. Sa may bintana siya umupo. Habang umaandar ang bus, unti-unting naglalaho ang tanawin ng palayan at bundok. Pinagmasdan niya ang bawat dumadaang puno. Parang bawat isa'y paalam. Makalipas ang isang oras, nagsimulang kumulumlim ang langit. May mahinang patak ng ulan sa salamin ng bintana, hanggang sa lumakas, hanggang sa bumuhos. Ang dating malinaw na kalsada ay naging kulay abo. Ang mga sasakyan ay nagbagal. Ang mga ilaw ay nagsimulang magsindi kahit umaga pa. Kamusta ang panahon? Tanong ng katabi niyang lalaki. Parang may bagyo. Sagot ng konduktor mula naman sa unahan. May low pressure daw na pumasok. Isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Napahawak naman si Tatay Emilio sa upuan. Hindi siya takot sa ulan. Sanay siya sa bagyo. Pero iba kapag nasa biyahe. Lalo na't mahalaga ang pupuntahan. Maya-maya, tuluyan ang huminto ang bus. Anong nangyari? May sumigaw mula sa likod. Lumapit ang driver sa aisle. May baha sa may tulay. Hindi tayo makakatawid agad. Maghintay muna tayo ng advisory. Parang bumigat ang hangin sa loob ng bus. Naglabasan ng mga cellphone. May tumatawag. May nagme-message. May naiinis. May nagre-reklamo. Tahimik lamang si Tatang Emilio. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang lumang cellphone. Matagal bago niya ito nabuksan. Medyo mabagal ang signal sa probinsya at lalo na ngayon sa gitna ng bagyo. Biglang nag-vibrate ang phone. June calling. Saglit siyang napatitig sa screen. Pinindot niya ang sagot. Hello? Tay? Halatang nagmamadali ang boses sa kabilang linya. Nasaan ka na? Sa bus pa lang po, iho. May baha raw sa tulay eh. Nakatigil kami. Sandali ang katahimikan. Bagyo kasi dito sa Maynila. Ang lakas nga ng ulan eh. Kanina pa nag-adjust ang event team. Naramdaman naman ni Tatang ang bigat sa tono ng anak. Okay ka lang ba? Medyo magulo, tay. May mga guests kasi na late. May ibang flights rin na na-cancel. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pero tay, bumaba ang boses ni June. Baka hindi ka umabot. Para namang may malamig na dumaan sa dibdib ni Tatang. Hindi siya agad nakasagot. Sa labas, mas lumakas ang ulan. Halos hindi na makita ang daan. Tay, makakarating ako. Matatag niyang sagot. Kahit abutin pa ng gabi. Tay, hindi mo kailangang ipilit. Naiintindihan ko naman kung June. Mahinahon pero buo ang boses ni Tatang. Hindi ako magpapahuli sa bagyo. Napatahimik si June sa kabilang linya. Mahalaga to sa'yo, diba? Opo. Kung gaano kahalaga sa'yo, ganun din kahalaga sa akin. May marahang paghinga sa kabilang linya. Tay, salamat.
Hindi madalas marinig na Tata ang salitang yon mula sa anak. Lalo na ngayong nasa ibang mundo na ito. Mundo ng suit, hotel, at malalaking pangalan. May dala ako, bigla niyang sabi. Ano yon? Regalo. Tay, hindi mo naman kailangan, hindi naman to mamahalin, anak. Putol niya. Pero galing sa pamilya. Tahimik lang muli si June. Anong klaseng regalo? Ngumiti naman si Tatang habang hinahawakan ng bag. Relo to ng lolo mo. Sa kabilang linya, may marahang buntong hininga. Yung luma? Oo, yung pinakamahalaga kong gamit. Panahon ng puhunan ng pamilya natin, di ba? Gusto kong dalhin mo yon sa bagong yugto ng buhay mo. Hindi agad nakapagsalita si June. Tay, hindi ko alam kung anong sasabihin. Wala kang kailangang sabihin. Basta tandaan mo lang kung saan ka nanggaling. Isang malakas na busina ang narinig sa labas. Sumilip ang driver sa aisle. Unti-unti nang bumababa ang tubig. Baka makaalis na tayo maya-maya. Nagkaroon ng kaunting sigla ang mga pasahero. Tay, kailangan ko nang bumalik sa preparations, sabi ni June. Pero mag-iingat ka, ha? Oo, ikaw din. Tay? Oh, salamat sa pagpunta. Ngumiti si Tatang. Anak mo ako? O ako ang tatay mo? Biro niya. Mahinang tumawa si June. Magkita po tayo mamaya. Pagkababa ng tawag, napasandal si Tatang sa upuan. Sa labas ay patuloy ang ulan, pero tila mas mahinahon na. Parang alam ng kalikasan na may kailangang pagbigyan. Unti-unting umandar ang bus. Dahan-dahan itong tumawid sa tulay na kanina'y binabaha. Ang tubig ay umaagos pa rin sa gilid, pero kaya na. Habang papalayo ang bus, napatingin si Tatang Emilio sa relo sa loob ng bag. Oras na, mahina niyang sabi. Hindi lang ito simpleng paglalakbay papuntang syudad. Ito ay paglalakbay mula sa nakaraan, patungo sa kinabukasan. Sa gitna ng bagyo, sa pagitan ng dalawang mundo, may isang amang patuloy na sumusulong. At sa syudad na naghahanda para sa isang ingrandeng gabi, may paparating na bisitang hindi nila inaasahan. Isang lalaking may dalang lumang relo at isang pusong hindi kailanman napagod maghintay ng tamang panahon. Kumikislap ang buong ballroom na parang bituin sa gitna ng syudad. Sa taas ng kisame, nakasabit ang malaking crystal chandeliers na tumatama sa ginintoang ilaw. Ang bawat besa ay may centerpiece na puting orchids at kandilang may salaming lalagyan. Ang carpet ay makapal. Halos hindi marinig ang yapak ng mga bisita. Sa labas, nakahilera ang mga luxury cars. Sa loob, naglalakad ang mga taong sanay sa kamera, sa spotlight at sa paghusga. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Isabela Mendoza. Suot niya ang isang ivory gown na eleganteng bumabagsak hanggang sahig. Simple lamang ang tabas, pero halatang couture. Sa kanyang lieg ay manipis na diamond necklace. Hindi sobrang bongga, pero sapat na para ipaalalang hindi siya basta-basta. Lumapit ang event host na may hawak na mic. Ladies and gentlemen, good evening. Tonight, we celebrate love, legacy, and a powerful union. Nagpalakpakan ng mga bisita. Ngumiti si Isabela. Ang ngiting sanay na sa harap ng tao. Hindi masyadong malawak. Hindi rin malamig. Sakto lang. Habang bumababa siya mula sa maliit na stage, may mga lumalapit na agad. Isabella, darling! Bati ng isang kilalang socialite. You look stunning as always. Thank you, Tita Vivian. I'm glad you could make it. Of course, Mendoza event to. Hindi pwedeng mawala. Sa kabilang mesa, may dalawang negosyanteng nag-uusap habang may hawak na wine glass. Grabe, ang laki ng ginastos dito. Investment yan. Image is everything. Sagot naman ng isa. Perfect talaga ang magiging asawa niya, no? Top university, clean record, influential connections, walang butas.
Hindi man naririnig ni Isabela ang eksaktong usapan, alam niyang iyon ang tema ng gabi. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. Ito'y tungkol sa reputasyon. Lumapit ang kanyang ina. Elegante at kalmado gaya ng dati. Remember, mahina nitong sabi, tonight is not just a celebration. It's a statement. I know, Mom, sagot naman ni Isabela. Everything is under control. Sa VIP section, may ilang miyembro ng board of directors ang kanilang kumpanya. Magandang PR move to. Bulong ng isa. Power couple ang branding. Malakas ang dating sa investors. Especially after the recent expansion. Sa kabilang dako, nagpa-picture si Isabela kasama ang ilang kilalang personalidad. Miss Mendoza, can you look here, please? Sigaw ng photographer. Flash, flash, flash. Beautiful. Isang influencer pang lumapit. Isa. Grabe. Goals ka talaga. Perfect fiancé. Perfect life. Ngumiti si Isabela. Walang perfect. Sagot niya na maingat ang tono. Pinaghihirapan din. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi sapat ang okay. Kailangan laging excellent, laging kahanga-hanga, laging headline-worthy. Sa cocktail area, narinig ang mga bulungan. Ang swerte niya, no? Hindi lang swerte, strategic. Love ba talaga o arrangement? Does it matter? May bahagyang tawa. Sa harap ng malaking LED backdrop, ay may nakasulat na A Celebration of Commitment. Tumayo si Isabela para sa maikling speech. Tahimik ang paligid habang inaabot sa kanya ang mic. Good evening everyone. Panimula niya. Maayos, controlled, confident. Thank you for being here tonight. This celebration means so much to me and our families. Nagpalakpakan ng ilan. Growing up, I was taught that legacy is not just inherited, it is built. And tonight, we celebrate not only a promise, but a future. May mga tumango, may mga nag-video sa phone. Sa mundo namin, dagdag niya ng mas personal na tono, mahalaga ang tiwala. At ang pagsasama ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, kundi sa dalawang pangarap na nagkakaisa. Eleganteng tapos. Muling pumalakpak ang mga bisita. Habang bumababa siya sa stage, sinalubong siya ng kaibigang si Danny. Girl, ang galing mo! CEO vibes talaga! Napangiti si Isabela. Kailangan. Alam mo, trending ka na agad. May nag-post pa kaya ng speech mo. Already? Of course! Everything about you is content. Sandaling natahimik si Isabela. Content, brand, image. Sa kabilang mesa may matandang negosyante na nagkomento. Hindi lang maganda, matalino pa. Hindi nakakapagtaka, Mendoza kaya yan. Bagay sila, parehong elite. Sa buffet area nakadisplay ang imported cheeses, caviar at seafood dower. Ang mga waiter ay nakaputing gloves, maingat sa bawat galaw. Sir? Champagne? Yes, please. Habang umiikot si Isabela sa ballroom, bawat ngiti niya ay may kasamang kalkuladong timing. Bawat pakikipagkamay ay may katumbas na koneksyon. Congratulations, Isabela. Thank you for coming. We're excited for this partnership. So are we. Sa isang sulok ay may 3 dalagang nag-uusap. Alam mo, sana all ganito ang buhay. Hindi rin siguro madali. Pero tignan mo siya, parang walang problema. Saglit na napatingin si Isabela sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng ballroom wall. Perpekto ang makeup, maayos ang buhok. Walang kulubot ang gown. Perpekto ang gabi. Pero sa likod ng lahat ng ilaw at papuri, may isang bagay na hindi nakikita ng iba. Ang bigat ng responsibilidad. Lumapit muli ang kanyang ina. Media interviews in 10 minutes.
Okay. And remember, confidence. Huminga ng malalim si Isabela. I was born ready. Sagot niya na kalahating biro. Sa labas ng ballroom patuloy ang pag-ulan. Hindi ito ramdam sa loob. Soundproof ang mga dingding. Kontrolado ang temperatura. Kontrolado ang lahat. Sa loob ng mundong to, mahalaga ang reputasyon. Mahalaga ang imahe. Mahalaga ang kung ano nakikita ng iba. Habang tumataas ang musika at nagsisimula ang live band, mas lalong nagiging engrande ang gabi. Tawanan, flash ng kamera, tunog ng champagne glasses na nagbabanggaan. Sa gabing ito, pinapakita ni Isabela Mendoza sa buong syudad ang isang larawan ng perpektong kinabukasan. Isang larawan na walang bahid. Isang larawan na kailangang manatiling ganon. Ano man ang mangyari. Sa paglabas ng hotel, patuloy ang ambon. Hindi na ganong kalakas ang ulan pero sapat para mag-iwan ng putik sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw sa driveway ay kumikislap sa basang semento. At isa-isang huminto ang mga mamahaling sasakyan sa ilalim ng Grand Canopy. Isang bus ang huminto sa hindi kalayo ang waiting area. Dahan-dahang bumaba si Tatang Emilio. Bitbit niya ang lumang itim na bag. Ang kanyang barong ay maayos na nakapaloob sa katawan. Pero halatang luma na. Medyo naninilaw sa kwelyo. May bahagyang gusot sa manggas dahil sa mahabang biyahe. Ang kanyang sapatos na minsang pinakinta bago umalis ang baryo, ngayon ay may bahid na ng putik mula sa baha at terminal. Huminga siya ng malalim. Sa harap niya tumataas ang engrandeng hotel. Sa lamin ng dingding, kumikislap ang logo sa itaas. Parang ibang mundo. Dito na yon. Mahina niyang sabi sa sarili. Isinilid niya ng mas maayos ang bag sa balikat at nagsimulang maglakad papunta sa entrance. Habang papalapit siya, may dumaan na isang babaeng naka-long gown. May kasamang lalaking naka-tuxedo. Napatingin sila sandali kay Tatang. Hindi galit. Hindi hayagang pangmamata. Pero may tanong sa mga mata. Pagdating niya sa pinto, sinalubong siya ng dalawang staff na naka-formal suit. "Good evening, sir," sabi ng isa. Magalang pero may pag-aalinlangan ng tingin. "Invitation, please." Agad inilabas ni Tatang Emilio ang sobre mula sa bag. Maingat niya itong inabot. Parang takot na baka malukot. Kinuha ng staff ang imbitasyon at binasa. Sandaling katahimikan. Nagpalitan ng tingin ang dalawang staff. "Sir, this event is private?" "Oo." Mahinahong sagot ni Tatang. "May imbitasyon ako." Sinuri muli ng staff ang pangalan sa listahan sa tablet. "May I know your name, sir?" "Emilio." Sandali siyang tumigil. "Emilio Salvador." Binanggit niya ang buong pangalan na nakasulat sa imbitasyon. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng staff nang makita ang pangalan sa guest list. Yes sir, you're on the list." Tumango si Tatang. "Pasok po kayo," sabi ng staff. Bahagyang nag-iba ang tono. Mas maingat, mas formal. Habang naglalakad siya papasok, ramdam niya ang lamig ng air conditioning. Ibang-iba sa init ng bukid. Pagbukas ng malamig na pinto ng ballroom, sinalubong siya ng liwanag. Sandaling napatigil si Tatang. Parang biglang naging mas maliwanag ang mundo. Crystal chandeliers, makintab na sahig. Mga taong nakagown at tuxedo. Tawanan, tunog ng baso. Para siyang napunta sa telebisyon. Tahimik siyang pumasok. May ilang bisitang napatingin. Una sa kanyang sapatos, sunod sa kanyang barong, hanggang sa kanyang mukha. Isang grupo naman ng kababaihan sa may cocktail table ang nagbulungan. "Who's that? Staff ba? Hindi yata, may guest tag eh. Bakit parang galing probinsya?" May bahagyang tumawa. Mahina lang naman, pero sapat para marinig. Hindi tumingin si Tatang sa kanila. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Dahan-dahan. Maingat sa bawat hakbang na baka madula sa makintab na sahig. Sa isang sulok, may waiter na napahinto sandali. Tila nagtataka kung saan siya ilalagay sa eksena ng gabing iyon. Lumapit ang isang event coordinator. "Sir,
May maitutulong po ba ako? Nandito ako para sa engagement celebration. Sagot ni Tatang. Imbitado ako. Ngumiti ang coordinator. Professional na ngiti. Yes sir. Please feel free to join the guests. Iminwestra nito ang gitnang bahagi ng ballroom. Pero halatang hindi nito alam kung saan siya eksaktong ilalagay. Habang papasok siya sa mas maliwanag na parte ng ballroom, mas dumami ang matang nakatingin. Hindi lantaran ng paghusga, pero ramdam, may lalaking nakasuit ang bumulong sa katabi. Interesting addition. Baka charity case. Shh! Sa kabilang mesa may nagsabing, siguro distant relative. Hindi bagay, sagot ng isa. Tahimik lamang si Tatang. Hinawakan niya ang strap ng bag sa balikat. Parang nagpapaalala sa sarili kung bakit siya narito. Sa stage area kasalukuyang may kumakausap kay Isabela. Nakatayo siya malapit sa LED backdrop. Nakangiti habang kinakausap ang ilang bisita. Sa gitna ng pag-uusap, napadako ang tingin niya sa may entrance. May kakaibang presensya. Hindi ito kasing kinang ng iba. Hindi ito kasing linis ng suit ng mga negosyante. Pero may bigat. Sandaling nagsalubong ang kanilang mga mata. Mula sa malayo, hindi pa malinaw ang pagkilala. Hindi pa malinaw ang koneksyon. Pero may kung anong pumitik sa loob ni Isabela. Sino yon? Mahina niyang tanong sa katabing kaibigan. Saan? Sa may gitna. Nakabarong. Napalingon ang kaibigan. Hindi ko kilala eh. Muling bumaling si Isabela sa kausap niyang investor. Pero sandaling nanatili ang isip niya sa estrangherong bagong dating. Samantala, si Tatang Emilio naman ay nakatayo malapit sa isang haligi. Hindi niya alam kung saan uupo. Hindi niya alam kung kanino lalapit. Pero hindi siya umalis. Isang waiter ang lumapit. Sir, champagne? Tumingin si Tatang sa baso. Kumikinang ang likido. Tubig na lang. Mahina niyang sagot. Sandaling nagulat ang waiter, pero tumango. Habang hinihintay ang tubig, narinig ni Tatang ang mga usapan sa paligid. Perfect couple talaga. Power union. Everything about this night screams success. Tahimik siyang napangiti. Sa loob ng bag, naroon pa rin ang kahon ng relo. Mahigpit niya itong hinawakan. Sa gitna ng karangyaan at tahimik na paghusga, may isang lalaking nakatayo. Hindi para makisabay sa kinang, kundi para tuparin ang isang pangako. Sa kabilang dulo ng ballroom, muling napatingin si Isabela sa kanya. Mas matagal na ngayon, mas mapanuri. At doon sa huling sandali ng gabing tila kontrolado ang lahat, nagsimulang gumalaw ang isang detalye na hindi kasama sa plano. Mas lumakas ang musika habang tumatagal ang gabi. Sa gitna ng ballroom, mas dumadami ang bisita. Mas tumitindi ang tawanan. Mas tumataas ang baso ng champagne. Nakatayo pa rin si Tatang Emilio sa gilid. Hawak ang isang baso ng tubig. Pinagmamasdan niya ang paligid, ang mga taong tila komportable sa mundo ng ilaw at lente. Maya-maya, nakita niyang muli ang babaeng kanina pa niyang napapansin. Naka-ivory gown, maayos na tindig, sanay na spotlight. Naaalala niya ang litrato na minsang ipinakita sa kanya. Siya po, tay. Sabi noon ng anak habang pinapakita ang larawan sa cellphone. Si Isabela. Sa litrato ay nakangiti ang dalaga. Maganda, elegante at tila nasanay sa hirap. At ngayon narito siya. Mas totoo, mas makinang. Huminga ng malalim si Tatang Emilio. Magandang gabi. Mahina niyang sabi sa sarili. Parang ensayo. Dahan-dahan naman siyang lumapit. Habang papalapit siya ay may ilang bisita ang napatingin. May iba na bahagyang umiwas. Baka mabangga ng kanyang basang sapatos ang mamahaling gown. Nakatayo si Isabela kasama ang ilang kaibigan at isang matangkad na lalaking nakatuksido. Ang kaniyang fiancé. Isabela, that speech was flawless. Sabi ng isa. Of course.
Sagot ng lalaki sa tabi niya na may halong biro. She rehearsed 10 times. Napatawa si Isabela. 3 times lang, depensa niya. Doon na huminto si Tatang sa harap nila. Sandaling natahimik ang maliit na grupo. Maingat niyang panimula. Magandang gabi. Lumingon si Isabela. Mula ulo hanggang paa, mabilis ang tingin niya. Barong na luma, sapatos na may bahid ng putik, mukhang pagod sa biyahe. Yes, maayos pero malamig ang tono niya. Pasensya na, ikaw ba si Isabela? Nagpalitan ng tingin ng mga kaibigan. Yes, and you are? Tanong ng fiancé, bahagyang nakaarko ang kilay. Ngumiti si Tatang, pilit na kalmado. Emilio Salvador ang pangalan ko. Ako ang... Saglit siyang natigilan. Tila pinipili ang tamang salita. Hinahanap ko sana si June. May ilang segundo sa katahimikan. June? Ulit na Isabela. Opo, si Januel. Anak ko. Parang may bahagyang pag-iba sa ekspresyon ng fiancé. Anak? Mahinang ulit nito. Baka nandito siya? Dagdag ni Tatang. Gusto ko sana siyang makita. Sa likod nila may 2 babaeng napalingon. Anak niya raw. Bulong ng isa. Wait, what? Bahagyang ngumiti ang fiancé ni Isabela. Ngiti na may halong amusement. Excuse me, sabi niya at bahagyang tumawa. Staff po ba kayo? Catering? May ilang nakarinig. May mahinang tawa mula sa gilid. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Tatang. Hindi. Mahinahon niyang sagot. Imbitado ako. Imbitado? Ulit ng isa sa mga kaibigan. May halong duda. Isinalid ni Tatang ang kamay sa bulsa at inilabas ang imbitasyon. Medyo lukot na sa gilid dahil sa biyahe. Inimbita ako ng anak ko. Napatingin si Isabela sa sobre. Sandaling bumagal ang kanyang paghinga. Pero bago pa siya makapagsalita, ay may sumingit. Sir, private event po ito. Baka po may napagkamalan lang? Wala pong mali. Sagot ni Tatang. Mas buo na ang boses niya ngayon. Si June ang nagpadala nito. June who? Tanong ng isa. May halo pang pang-aasar. Januel nga. Binanggit niya ang buong pangalan ng anak. May ilang bisita naman ang napatingin. Tahimik na sandali. Biglang may mahinang tawa mula sa isang sulok. Wait, seryoso ba to? Is this a prank? Baka viral marketing. Biro ng isa. Ramdam ni Tatang ang init sa kanyang pisngi. Pero hindi siya umurong. Nasaan siya? Ulit niya. Mas diretso ng tanong. Gusto ko siyang makita. Tumikim si Isabela. Excuse me. Ano po ulit ang sabi ninyo? Anak niyo si June. Sagot ng Tatang. Anak ko siya. May kakaibang tingin ng mga kaibigan ni Isabela. Parang sinusukat ang sitwasyon. Sir, sabi nito na mas malamig na ang tono. Hindi po ito lugar para sa misunderstandings? Mister, sagot ni Tatang, pilit pa ring magalang. Wala pong misunderstanding. Ako ang tatay niya. Sa puntong yon, mas marami nang nakatingin. May mga cellphone na bahagyang nakaangat. Hindi palantaran, pero handang mag-record. Narinig ni Tatang ang isang bulong. Grabe, kung totoo man, bakit hindi siya? Imposible. Look at him. Humigpit ang hawak ni Tatang sa bag. Sa loob nito, naroon ang relo ng kanyang ama. Sa harap niya ang mundong tila ay hindi siya tanggap. Sir, sabi ng fiancé at bahagyang tumawang muli, pero mas malalim ngayon. Kung may kailangan po kayo, pwede kayong lumapit sa coordinator. May ilang napangiti. May ilang natawa ng mas malinaw. Parang may sumasaksak sa dibdib ni Tatang. Pero hindi siya nagtaas ng boses. Hindi ako staff. Ulit niya.
Ama ako. Tahimik. Ang musika sa ballroom ay tila lumabo sa kanyang pandinig. Nakatitig si Isabela sa kanya ngayon. Mas matagal, mas seryoso. Parang may sinusubukang alalahanin. Parang may peraso ng kwento na biglang bumangon sa isip niya. Pero bago pa man niya mabuo ang tanong, may isang staff ang lumapit. Sir, may problema po ba? At sa gitna ng mga matang nakatingin, sa gitna ng mga bulong at pigil na tawa, nakatayo si Tatang Emilio. Bitbit ang imbitasyon, bitbit ang dignidad, at bitbit ang unang sugat ng gabing hindi niya inakalang magiging ganitong kabigat. Mas bumigat ang hangin sa gitna ng ballroom. Ang mga bulungan ay hindi na mahina. May mga matang hayagang nakatutok. May mga teleponong nakaangat na. Kunwari nagte-text pero malinaw na may naka-record. Nakatayo si Tatang Emilio sa harap na Isabela at ng mga kaibigan. Hawak pa rin niya ang imbitasyon. Parang iyon na lang ebidensya ng kanyang karapatan na naroon. Ma'am, tanong ng security na kalapit lang. May problema po ba? Sandaling tumingin si Isabela kay Tatang. Mula ulo hanggang paa, sa sapatos na may bahid ng putik, sa barong naggusot ang manggas, sa mukhang pagod sa biyahe. Sa isang iglap, tila mas mahalagang imahe kaysa alinman. Yes, malamig niyang sabi. Please escort him out. Parang may bumagsak na mabigat sa sahig. Isabela, mahinang sabi ni Tatang, tila umaasang may paglilinaw. Ngunit tinaasan siya ng kamay ng dalaga. Hindi marahas, pero malinaw ang mensahe. Sir, mas formal na ang tono niya. Halos walang emosyon. This is a private event. Hindi po kami tumatanggap ng walk-in. May ilang tumikim. May ilang napangiti. Hindi ako walk-in. Sagot ni Tatang. Mas buo ang boses. May imbitasyon ako. Anak ko, ang enough. Putol na Isabela. Mas malamig na ngayon ang mga mata. Hindi ko alam kung anong agenda ninyo. Pero, hindi ito ang lugar para sa ganyan. Agenda? Mahinang ulit ni Tatang. Sumingit ang isang kaibigan ng dalaga. May bahid ng pagkapikon. Look, sir. Kung may kailangan po kayo, pera manutulong, may tamang paraan. May mahinang tawa mula sa isang mesa. Baka scammer. Bulong pa ng isa. Uso na kaya ngayon yan? Nagpapanggap na kamag-anak. Ang lakas ng loob, ano? Ramdam ni Tatang ang init sa tenga niya. Hindi dahil sa galit, kundi sa hiya. Hindi ako humihingi ng pera. Mahinahon niyang sagot. Hinahanap ko lang ang anak ko. Napatingin si Isabela sa paligid. Kita niya ang mga mata ng mga investor, ang mga board members, ang media na nasa gilid. Isang iskandalo lang ang kulang para masira ang perpektong gabi. Security, mas matigas na tono niya. Please remove him, now. Lumapit ang dalawang gwardya. Sir, sumama na lang po kayo sa amin. Hindi naman agad gumalaw si Tatang. Totoo ang sinasabi ko. Sabi niya na mas mababa ang boses pero mas ramdam. Ako ang tatay ni June. May ilang natahimik, pero mas marami ang nananatiling nagmamasid. Parang nanonood ng eksena sa pelikula. Sir, sabi ni Isabela ngayon na may halong inis. Huwag na po nating pahabain. Kung gusto ninyong kumain, may charity event po sa kabilang hotel. Hindi to ganun. Parang tinanggalan ng hangin ng dibdib ni Tatang. Charity? Ulit niya na halos pabulong. At saka, dagdag ng isa na may pilit ng ngiti. Medyo inappropriate po ang pagpasok ninyo dito. Nakakaistorbo. May isang babaeng pabulong na nagsabi. At saka may amoy. Hindi man malakas, pero sapat para marinig. Baho. Salitang tumagos. Oo, galing siya sa mahabang biyahe. Oo, nabasa siya ng ulan. Oo, hindi siya amoy imported na pabango. Pero hindi siya marumi. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya nagpapanggap.
Humigpit ang hawak niya sa bag. Hindi ako nagpapanggap, sabi niya. Ngayon ay mas malinaw ang bawat salita. Hindi ako scammer. Hindi ako nandito para kumain ng libre. Tumikim si Isabela, halatang naiirita. Then what do you want? Isang simpleng tanong, isang mabigat na sagot. Makita ang anak ko. Tahimik. Pero sa halip na maantig ay mas naging malamig ang paligid. Security? Ulit na Isabela. Mas mataas ang boses para marinig ng iba. Ilabas niyo na po siya. Ayoko maabala mga bisita. Mas lalong naging malinaw ang eksena. Ang dalawang gwardya ay bahagyang humawak sa braso ni Tatang. Hindi marahas pero may puwersa. Sir, please. Sa sandaling iyon ay may ilang nakatingin na may halong awa. Pero walang lumapit. Walang nagsalita para ipagtanggol siya. Sa gitna ng mga ilaw at kristal, sa gitna ng mga taong sanay sa kapangyarihan, nakatayo ang isang amang unti-unting inalis. Isabela, muli niyang sabi at ngayon ay diretsyong nakatingin sa kanya. Sabihin mo lang kung nasan siya. Aalis ako pagkatapos nito. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong kumislap naman sa tingin ng dalaga. Hindi pa pagkilala, hindi pa pagsisisi, kundi inis. Take him out. Malamig niyang utos. Dahan-dahang hinila si Tatang palayo. Habang naglalakad siya papunta sa exit, mas narinig niya ang mga bulong. Ang kapal ng mukha. Imagine sa ganitong event. Good thing she handled it. Protect the image. Protect the image. Habang papalapit siya sa pintuan, bigla siyang huminto. Tinanggal niyang pagkakahawak ng gwardya. Hindi para manlaban, kundi para tumayo ng tuwid. Hindi niyo kailangang hilahin, sabi niya. Lalakad ako. At naglakad nga siya palabas. Dahan-dahan, may dignidad. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang malamig na hangin at ambon. Sa likod niya, nagsara ang pintuan ng ballroom. Bumalik ang musika. Bumalik ang tawanan. Parang walang nangyari. Sa labas sa ilalim ng ilaw ng hotel, tumigal si Tatang Emilio. Dahan-dahan niyang inilabas ang kahon mula sa bag. Binuksan niya ito. Nandoon ang lumang relo. Bahagya siyang napangiti, mapait. Oras na. Mahina niyang sabi. Oras na para malaman kung gaanong kasakit ang paghusga. Sa loob ng ballroom, ipinagpatuloy ni Isabela ang pakikipag-usap sa mga bisita. Tila walang nangyaring eksena. Pero sa kung saang sulok ng gabi, may isang sugat ang nabuo. Isang sugat na hindi dulot ng ulan, kundi ng mga salitang mas matalim pa sa anumang bagyo. Sa labas ng hotel, patuloy ang ambon. Hindi na malakas ang ulan pero sapat para basain ang balikat ng isang lalaking bagong labas mula sa engranding mundo ng ilaw at musika. Huminto si Tatang Emilio sa ilalim ng canopy. Sa likod niya maririnig pa rin ang mahinang tugtog mula sa ballroom. Masaya, elegante, parang walang nabahiran. Pinunasan niya ang kanyang muka. Hindi malinaw kung ulan ba o pawis ang naroon. Sandali siyang tumingala sa gusali. Ganito pala ang mundo mo, anak. Mahina niyang bulong. May dumaan na valet. Napatingin sa kanya saglit. Pero nagpatuloy sa trabaho. Hindi na siya bumalik sa loob. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya napinilit na siya ang ama. Tahimik niyang binaba ang bag sa isang upuang malapit sa glass ng wall ng lobby. Bahagyang nakikita mula sa loob ang mga bisitang nag-uusap at nagtatawanan. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na kahon. Binuksan, naroon ang lumang relo na nasa box. Kahit kupas na, may bigat pa rin ang presensya nito. Parang may kasamang alaala sa bawat gasgas. Hinawakan niya ito ng matagal. Naalala niya ang mga panahong hawak niyang maliit na kamay ng anak habang tinuturo ang magbasa ng oras. Kapag ang mahabang kamay nasa 12 at ang maikli nasa 3, anong oras na? Tay, 3:00. Masiglang sagot noon. Ngumiti siya sa alaala.
Ang bilis ng panahon bulong niya. Sa loob ng lobby may ilang bisita ang dumaan. May nakapansin sa kanya pero hindi nagtagal ang tingin. Isa sa mga waiter ang napadaan. Sir, okay lang po ba kayo? Tumango si Tatang. Oo, may iiwan lang ako. Lumapit siya sa isang maliit na side table malapit sa entrance ng ballroom. Mesa kung saan may nakapatong na guest book at ilang decorative candles. Tahimik ang paligid. Ang karamihan ay bisita na nasa loob pa. Mula sa bulsa ng kanyang barong, kumuha siya ng maliit na peraso ng papel. Yung likod ng bus ticket na ginamit niya kanina. Hiniram niya ang ballpen ng receptionist sa tabi. Sir, tanong nito. Sandali lang, iho. Dahan-dahan siyang nagsulat. Hindi pantay ang sulat kamay, pero malinaw ang bawat letra. Para kay June, mula kay tatay. Tinitigan niya ang papel. Walang mahabang paliwanag, walang sumbat, walang galit. Tinupi niya ito at inilagay sa loob ng kahon, kasama ang relo. Isinara niya ang takip. Sandaling huminto ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahon. Parang ayaw pa nitong bumitaw. Hindi ko na kailangang ipilit ang sarili ko. Mahina niyang sabi sa sarili. Alam ko kung sino ako. Sa loob ng ballroom, muling nagpalakpakan ng mga tao. May panibagong announcement. May tumawa ng malakas. May nag-toast. Sa labas, tahimik ang mundo. Inilapag niya ang kahon sa mesa. Sa tabi ng guest book, maayos, hindi nakatago. Hindi rin ipinagyayabang. Sakto lang. Lumayo siya ng isang hakbang. Muli niyang sinilip ang loob sa pamamagitan ng salamin. Sa malayo, nakita niya si Isabela. Nakangiti, may kausap na grupo. Hindi na siya lumingon sa entrance. Hindi niya na hinintay pa. Kinuha niya ang bag, isinuot muli sa balikat. Habang naglalakad siya palayo sa hotel, may tumawag mula sa likod. Sir! Sir! Lumingon siya. Isang batang bellboy ang humahabol. May naiwan po kayo? Tanong nito. Umiling naman si Tatang. Hindi. Sagot niya. Iniwan ko talaga. Sigurado po ba? Tumango siya. Para yan sa may-ari. Hindi na nagtanong ang bata. Nagpatuloy si Tatang sa paglalakad palabas ng hotel grounds. Sa bawat hakbang ramdam niya ang pagbibigat at paggaan ng dibdib ng sabay-sabay. Masakit. Oo. Pero ang kakaibang kapayapaan, hindi niya ipinilit ang katotohanan sa mga taong ayaw makinig. Hindi niya pinaglaban ang pangalan niya sa harap ng mga taong mas mahalaga ang imahe. Hindi niya binababa ang sarili niya para lang paniwalaan. Sa kalsada ay may dumaan na taxi. Boss, sakay? Sigaw ng driver. Sandali siyang tumingin sa hotel, tsaka sa madilim na kalangitan. Oo, sagot niya. Sumakay siya at habang umaandar ang taxi, unti-unting lumiliit ang hotel sa side mirror. Kumikisla pa rin ang ilaw. Masaya pa rin ang gabi sa loob. Sa mesa, malapit sa entrance, nananatili ang maliit na kahon. Tahimik. Hindi pansin ang karamihan, pero may bigat. Sa loob nito, hindi lang relo ang naroon, kundi oras, alaala, at isang mensaheng walang kasamang galit, tanging pagmamahal. Habang lumalayo ang sasakyan, ipinikit ni Tatang Emilio ang kanyang mga mata. Anak, bulong niya na halos hindi marinig. Kahit saan ka makarating, tandaan mo kung saan nagsimula ang oras mo. Sa ballroom patuloy ang tugtog. Pero sa gabing iyon, may isang amang umalis ng tahimik. Bitbit ang dignidad at iniwan ang puso niya sa isang maliit na kahon na may simpleng sulat. Para kay June, mula kay tatay. Madilim ang langit sa kahabaan ng highway. Basang-basa ang kalsada. May mga sasakyang nakahinto, naka-hazard lights. Tila isang mahabang pila ng pulang ilaw sa gitna ng gabi. Sa unahan may nagaganap na landslide. Bumagsak ang lupa at bato mula sa gilid ng bundok. Tinabunan ng kalahati ng daan. May mga backhoe at rescue personnel na kumikilos. Pero mabagal ang usad. Sa loob ng isang itim na SUV nakaupo si June. Nakasuit siya ng maayos, elegante at bagay sa engrandeng gabi.
Pero ngayon nakalugmok siya sa upuan. Bahagyang kinakabahan. "Sir, mukhang matatagalan pa po tayo," sabi ng driver habang nakasilip sa unahan. Hindi pa raw clear ang daan eh. Napabuntong hininga si June. "Gaano daw katagal?" "Hindi pa po sigurado, mga 1 oras pa o higit pa." Tumingin si June sa kanyang relo. Late na siya. Sa labas, maririnig ang patak ng ulan sa bubong ng sasakyan. Paminsan-minsan, may malakas na kulog sa malayo. Hinawakan niya ang cellphone niya. No signal. Inangat niya ito, parang aabot ang signal kung mas mataas ang kamay. Wala pa rin. "Kanina pa pong wala, sir eh," sabi ng driver. "Wala akong reception sa parting to." Napapikit si June saglit. Okay lang, bulong niya sa sarili. Basta makakarating. Sa isip niya ay malinaw ang plano ng gabi. Pagdating niya sa ballroom, una niyang hinarap ang tatay niya. Ipapakilala niya ito. Maayos, derechahan. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Iyon ang linyang balak niyang sabihin. Ngumiti siya sa niisip. "Tay, sana nakaabot ka." Mahina niyang bulong sa hangin. Naalala niya ang tawag nila kanina sa bus, ang mahinahong boses, ang simpleng sagot. "Hindi ako magpapahuli sa bagyo." Napangiti si June. "Ganon talaga yon," sabi niya sa driver. "Hindi yun sumusuko." "Tatayo talaga ang mga tatay, sir," sagot naman ng driver. Tila nakaka-relate. Tahimik silang sandali. Sa labas ay may ilang taong bumaba ng sasakyan para sumilip sa unahan. May nag-uusap. May nagrereklamo. Grabe, malas naman. "May event pa ako sa Maynila." Napatingin si June sa side mirror. Event? Oo. Engagement party niya. Sa hotel ballroom ngayon, malamang nagsisimula na ang main program. Siguro nakapag-speech na si Isabela. Siguro nagtatanong ng mga bisita kung nasaan siya. "Sir, tatawag po ba kayo?" tanong ng driver. Walang signal eh," sagot niya. Bahagyang napailing. Tinapik niyang muli ang screen ng cellphone. Sinubukang i-on and off ang airplane mode. Wala. Napatitig siya sa itim na screen. "Excited ako, kuya," bigla niyang sabi at parang gusto na lang na may makausap. "Sa party po?" "Hindi lang sa party." Ngumiti siya. "Sa pagdating ng tatay ko." First time po ba niyang mag-a-attend ng ganitong event?" Tumango si June. "Oo, galing pa kasi yung probinsya. Baka kinakabahan pa." "Nako, proud siguro yun sa inyo." Napatingin si June sa bintana. Sa labas, madilim ang bundok. Pero may mga ilaw ng rescue team na kumikislap. "Hindi ko mararating to kung hindi dahil sa kanya," sabi niya na seryoso ang tono. Lahat ng pagod niya, lahat ng sakripisyo. Hindi niya alam na sa parehong oras, may isang lalaking tahimik na umalis mula sa ballroom. Hindi niya alam na may isang kahon na naiwan sa mesa. Hindi niya alam na ang mga salitang bumagsak na parang bato sa puso ng ama. Sa isip niya, buo pa rin ang larawan ng gabing dapat mangyari. "Pagdating ko," sabi niya ng may ngiti, "yayakapin ko kaagad siya, kahit may mga tao pa sa paligid." Napatawa ang driver. "Sigurado po ba kayong hindi kayo mahihiya?" "Hindi ako mahihiya kung sa tatay ko." Mabilis niyang sagot. Sa unahan naman ay may sumigaw. "Clear na raw, tatanggalin na raw ang natitirang bato." May kaunting paggalaw sa pila ng sasakyan. Umusod ng ilang metro ang SUV. Napahinga ng maluwag si June. Finally. Muli niyang sinubukan ang cellphone. Isang bar, ngunit sandaling nawala. Tapos bumalik. "Come on," bulong niya. Sinubukan niyang tawagan ang tatay niya. Calling, ngunit biglang naputol ang network. No network? Napailing siya. Siguro nasa loob lang ng ballroom, sabi niya sa sarili. Mahina ang signal sa loob. Pinikit niya ang mata at inisip ang eksena. Tatay niya nakabarong pero medyo luma, pero maayos. Medyo tahimik, pero may tindig.
Hintayin mo lang ako. Bulong niya na para bang naririnig niya ang ama. Parating na ako. Unti-unting umandar ang mga sasakyan. Mas mabilis na ngayon ang usad. Sa malayo, unti-unting nagliwanag ang kalangitan sa direksyon ng syudad. Habang papalapit sila, mas lumakas ang signal sa cellphone. Sunod-sunod na pumasok ang notifications. Mga mensahe, mga missed call. Pero abala siya sa pag-text kay Isabela. On the way, na-stuck lang sa landslide. Be there soon. Hindi niya tinignan ng ibang notifications. Hindi niya alam na ang oras sa pinaghirapan ng ama niya ay kanina pang tumigil sa isang mesa malapit sa entrance. Habang papasok ang SUV sa expressway papuntang lungsod, napangiti si June. Sa isip niya buo pa rin ang gabing magtatagpo ang dalawang mundo. Ang mundo ng kanyang pinanggalingan at ang mundong pinasok niya. Hindi niya alam na nagtagpo na ang mga ito at naghiwalay. Patuloy ang tugtog sa loob ng ballroom. Mas masigla na ang banda. Mas malakas ang tawanan. Parang unti-unti nang nakakabawi ang gabi mula sa maliit na iskandalong mabilis ding tinabunan ng musika at alak. Sa may entrance, medyo tahimik na. May ilang bisitang lumalabas para magpahangin. May ilang staff ang nag-ayos ng mesa kung saan nakalagay ang guest book at ilang dekorasyon. Doon sa gilid ng mesa, may isang maliit na kahon. Simple, walang ribbon, walang engranding balot. Alos hindi mapapansin kung hindi ka maghahanap. Lumapit ang isang matandang lalaki sa may entrance. Naka-dark suit siya, medyo kupas ang buhok, at may dalang baston, hindi dahil kailangan kundi nakasanayan. Si Don Arturo, matagal na siyang kaibigan ng pamilya. Hindi lang negosyo ang pinagsamahan nila kundi ilang dekada ng alaala. Medyo mainit ang loob, sabi niya sa sarili habang pinapaypay ang mukha gamit ang panyo. Napatingin siya sa mesa. Napakunot ang noon niya. Kinuha niya ang maliit na kahon. Walang pangalan sa labas. Bahagya niya itong inangat. May bigat. Kanino kaya to? Bulong niya. Wala namang staff na agad na lumapit kaya dahan-dahan niya itong binuksan. Pag-angat ng takip, nanlamig ang kanyang mga mata. Isang lumang relo. Pilak na kupas, may gasgas sa gilid. At may maliit na marka sa likod. Isang ukit na halos hindi nababasa sa katagalan. Dahan-dahang napaupo si Don Arturo sa malapit na upuan. Hindi maaari. Mahina niyang sabi. Inangat niya ang relo, inilapit sa ilaw. Sigurada siya. Regalo ko ito kay Ramon. Bago siya nagkapamilya. Bulong niya. Si Ramon, ang lolo ni June. Ang lolo ng batang lalaking minsang tumatakbo sa bakuran habang hawak ang parehong relo. Ipinagmamalaki na marunong na siyang magbasa ng oras. Biglang may pumasok sa alaala. Arturo, salamat sa relo. Masayang sabi noon ni Ramon. Ipapamana ko to balang araw. Hindi maaaring magkamali si Don Arturo. Kilala niya ang bawat gasgas, ang bitak sa salamin, ang maliit na ukit sa likod, RA. Napatingin siya sa loob ng kahon. May nakatiklop sa papel. Binuksan niya. Para kay June, mula kay tatay. Nanahimik ang paligid sa kanyang pandinig. Parang biglang humina ang musika sa ballroom. Tatay? Ulit niya. Hindi si Ramon ang tinutukoy, kundi si Emilio. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dumating ba si Emilio dito? Tumayo siya hawak ang relo. Lumapit ang isang staff. Sir, may kailangan po ba kayo? Sinong nag-iwan ito? Diretsong tanong ni Don Arturo. Ay, hindi ko po alam, sir. Nasa mesa na lang po yan kanina. May lalaki bang nakabarong na pumunta rito? Medyo mukhang galing probinsya. Napaisip ang staff. May ganun nga po kanina. Nagkaroon po ng kaunting abala. Abala? Umigting ang tono ni Don Arturo. May lalaki po kasi na nagsabing tatay siya ni... Natigilan ng staff at tila hindi sigurado kung dapat bang ituloy. Ni Sir June. Naniga si Don Arturo.
At anong nangyari? Ayun, pinalabas po ng security. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. Pinalabas? Mababa ang boses niya pero may bigat. Opo sir, akala ko po kasi hindi siya invited eh. Mahigpit ang hawak ni Don Arturo sa relo. Imposible, bulong niya. Kung si Emilio yon, may imbitasyon yon. Sa loob ng ballroom, muling nag-toast ang mga bisita. Cheers to a perfect future! Sigaw ng isang kaibigan. Perfect! Napailing si Don Arturo. Lumakad siya papasok sa ballroom. Hawak ang kahon. Sa may gitna, nakita niya si Isabela na kausap ang ilang investor. Lumapit siya. Isabela, tawag niya. Lumingon ang dalaga at ngumiti agad. Tito Arturo, I'm glad that you're here. Hindi siya ngumiti pabalik. Kailangan kitang makausap. Napansin ni Isabela ang seryosong tono. Now? Tanong niya at bahagyang nagtataka. Yes, now. Lumipat sila sa bahagyang mas tahimik na sulok. Inabot ni Don Arturo ang relo. May kilala ka bang ganito? Napatingin si Isabela. Saglit. Tila luma, sagot niya. Walang emosyon. Luma nga, sabi ni Don Arturo pero mahalaga. Ibinigay niya ang papel na nasa loob. Binasa ni Isabela. Para kay June, mula kay tatay. Bahagyang kumunot ang noon niya. Tatay? Ulit niya. Dumating ba si Emilio rito? Napatigil siya. Emilio? Tanong niya na tili pilit inaalala ang pangalan. Ang ama ni June. Tahimik. May bahagyang pag-igting sa panga ni Isabela. May isang lalaki kanina. Maingat niyang sabi. Nagpapanggap na tatay daw siya. Nagbago ang ekspresyon ni Don Arturo. Hindi siya nagpapanggap. Natahimik si Isabela. Kung si Emilio yon, dagdag ni Don Arturo, hindi mo dapat siya pinaalis. Parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila. Sa labas ng ballroom, patuloy ang ambon. Sa loob, patuloy ang kasiyahan. Pero sa kamay ni Don Arturo, may isang relong tahimik na nagsasabi ng katotohanan. At sa unang pagkakataon sa gabing yon, may lamat na nagsimulang mabuo sa perpektong imahe ng selebrasyon. Huminto ang itim na SUV sa harap ng hotel. Bukas agad ang pinto bago pa tuluyang makaparada. Lumabas si Januel, pawis, gusot ang buhok, at may bahid ng putik ang laylayan ng pantalon. Halatang hindi siya dumiretso mula opisina. Galing siya sa biyahe. Sa likod niya naiwan ang sirang dalay ng trapiko at landslide na halos sumira sa schedule ng gabi. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver na naiwan sa sasakyan. Oo, salamat. Sige na, umuwi ka na. Sagot niya habang naglalakad na papasok. Huminga siya ng malalim bago tuluyang pumasok sa lobby. Excited siya. Pagod. Oo, pero excited. Sa wakas, makikita niya na ang tatay niya sa isa sa pinakamahalagang gabi ng buhay niya. Kanina sa highway habang nakahinto ang mga sasakyan, paulit-ulit niyang sinusubukang tawagan si Tatay Emilio. Ngunit walang signal. Naiina siya pero umaasa. Siguradong nauna na yon. Maaga pa yun kung gumalaw. Pumasok siya ng ballroom. Sumalubong ang ilaw, musika at mga ngiti. May sumigaw agad. June, you made it! Lumapit ang ilang kaibigan. May umakap, may tumapik sa balikat. Grabe bro, akala namin di ka naaabot. Traffic from hell. Sagot niya at pilit na tumatawa. Nasaan si Bella? Nasa may stage area kanina. Pero hindi iyon ang hinahanap ng mata niya. Naglibot ang tingin niya. Mga mesa, mga bisita, mga nakabarong, nakagown. Hindi siya agad ngumiti. May nakita ba kayong matandang nakabarong? Medyo luma. Tanong niya sa barkada. Nagkatinginan ng mga ito. Matanda? Parang wala naman. Sagot ng isa. Baka nasa labas. Sabi ng isa pa. Walang pakialam. Bahagyang kumunot ang noo ni Januel. Lumapit siya sa isang waiter.
Kuya, may matandang dumating ba kanina? Nakabarong? Medyo probinsyano ang dating? Sandaling nag-isip ang waiter. Sir, meron po yatang dumating kanina. Tumigil ang puso ni Jonuel saglit. Oh, nasa na siya? Nagkaroon po kasi ng insidente eh. Ha? Anong insidente? Bahagyang tumaas ang boses niya. Hindi agad nakasagot ang waiter. Sir, sandali lang po ah. June, lumingin siya. Si Isabela iyon. Perpekto pa rin ang ayos. Walang gusot, walang bahid ng pagod. You're finally here. Lumapit siya at bahagyang yumuko para halikan siya sa pisngi. Pero hindi niya na tinuloy. Nasaan si tatay? Diretsong tanong niya. Sandaling natigilan si Isabela. June, you look tired. Maybe we should... Nasaan si tatay? Ulit niya na mas mababa ang boses, pero mas mabigat. Tahimik ang ilang bisita sa paligid. Nakikiramdam. May dumating kanina, sabi ni Isabela na maingat ang tono. Pero ano? Hindi ako sigurado kung siya ba talaga yon. Parang may malamig na bagay na dumaosdo sa sikmura ni Jonuel. Anong ibig mo sabihin? June, someone showed up claiming he's your father. Claiming? Ulit niya. Hindi naman kasi namin kilala and he looked... Looked what? Hindi sumagot agad si Isabela. Lumapit si Don Arturo mula sa likuran. June, paglingon ni Jonuel ay may kung anong kaba sa dibdib niya. Tito, sabi niya na pilit na kalmado. Nandito ba si tatay? Hindi agad nagsalita si Don Arturo. Sa halip ay niabot niya ang maliit na kahon. May nag-iwan ito sa mesa. Napatitig si Jonuel. Dahan-dahan niyang binuksan. Pagkakita niya ay parang huminto ang mundo. Ang relo. Ang lumang relong ilang beses niyang hinawakan nung bata pa siya. Hindi ito maaaring. Mahina niyang sabi. Hinawakan niya ito. Naroon pa rin ang maliit na gasgas sa gilid. Ang ukit sa likod at ang nakatiklop na papel. Binasa niya. Para kay June, wala kay tatay. Biglang naging masyadong maliwanag ang ilaw sa ballroom. Mas masakit ang musika sa tenga. Dumating siya. Bulong niya. Tahimik ang lahat sa paligid. Dumating siya. Ulit niya pero ngayon ay may panginginig na sa boses. Tinanong ko kung nasan siya. Sabi ni Don Arturo. Sabi nila ay pinalabas daw. Unti-unting napatingin si Jonuel kay Isabela. Pinalabas? Ulit niya. June, pinalabas mo siya? Hindi naman agad sumagot si Isabela. Akala ko, anong akala mo? Tanong niya na halos pabulong pero nanginginig ang panga. June, he didn't look... Hindi siya mukhang bagay sa party. Tapos niya, may ilang bisitang nagkukunwaring hindi nakikinig. May iba namang tahimik na nanonood. Hindi ka malang nagtanong sa akin? Dagdag niya. Wala ka rito. And I had to protect the event. Protect? Ulit niya at napatawa ng bahagya. Pero walang saya. Mula kanino? Sa tatay ko? Tahimik si Isabela. Napahawak si Jonuel sa noo. Biglang pumasok sa isip niya ang mga eksena sa highway. Ang mensahe niyang hindi nasend. Ang tawag na hindi pumasok. Tatay, bulong niya. Lumapit siya sa entrance. Kuya, tawag niya sa security. Saan siya nagpunta? Sir, umalis po siya kanina mag-isa. Mga ano oras? Mga 1 oras na po siguro. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. 1 oras. Habang siya, stuck sa highway. Iniisip na magkikita sila. Habang siya, nagmamadali para hindi malate. Habang siya, proud na ipakilala ang ama niya. Ngunit wala na pala ito roon. Mahigpit niyang hinawakan ng relo. Excited siya kanina. Ngayon ay may kung anong mabigat at malamig na gumagapang sa loob niya. Takot, pangamba, at isang tanong na paulit-ulit sa isip niya. Anong ginawa nila sa tatay ko? Tahimik ang ballroom.
Masaya pa rin ang musika sa background. Pero para kay June, parang may mabigat na takip ang katahimikan sa paligid niya. Habang hawak-hawak ang lumang relo sa kamay, nakaramdam siya ng kakaibang init. Halo ng galit, lungkot at pagkabigla. Lumapit ang isang staff, medyo kinakabahan. Halos hindi siya mapansin ng karamihan sa mga bisita. Sir June, mahina niyang panimula. May gusto lang po sana akong sabihin. Napatingin si June sa kanya. Namilog ang mga mata. May kaba. Kanina, yung lalaking dumating, patuloy ng staff. Pilit na pinipili ang tamang salita. Hindi po siya scammer. Totoo po siya. Tatay po ninyo yun. Tahimik si June, para bang biglang huminto ang oras. Paano po? Tanong niya at bahagyang nanginginig ang boses. Kanina, wala na siya. Sir, kanina po may nagbubulungan. May nagtatawanan kaya pinaalis po siya. Paliwanag ng staff. Sabi kasi ni ma'am, hindi daw siya bagay sa party. Tumigil si June. Bumagsak sa dibdib niya ang bawat salita. Parang isang bagyong hindi niya nakita na dumaan sa piling ng mga mata at tawa ng ibang tao. Hindi pwede. Mahina niyang bulong sa sarili. Humawak siya na mas mahigpit sa relo. Napalingon siya kay Isabela. Nakatingin siya sa dalaga, tahimik. Nakatingin pero may halong tensyon sa mga mata. Ang ngiti ni Isabela ay parang pader ng yelo. Perpekto, maayos. Ngunit malamig. Sir June, sabi ng staff na maingat. Hindi ko po sinasadyang maging sanhi. Pero gusto ko lang pong malaman ninyo ang katotohanan. Napabuntong hininga si June. Dahan-dahan niyang pinagmasdan ang paligid. Ang mga bisita, ang mga staff, ang mga kaibigan niya. Hindi niya alam kung sino ang titingnan. Ang galit, ang lungkot, ang pagkabigla. Bigla siyang tumalikod kay Isabela. Hindi dahil sa galit. Hindi rin dahil sa galit sa party. Kanino? Mahina niyang tanong sa staff. Halatang hindi pa rin makapaniwala. Sir, ang fiancé niyo po, si Ma'am Isabela. Sagot ng staff. Sabi niya baka abalahin na ang event. Hindi po niya alam kung paano harapin ang totoong tatay ninyo. Napalunok si June. Tumigil ang kanyang mga kamay sa pag-ikot ng relo. Abalahin? Bumulong siya sa sarili. Halatang napapangiwi. Abalahin ang tatay ko? Muling lumingon siya kay Isabela. Nakatingin siya, tahimik, nakangiti. Ngunit parang wala sa kanya ang mundo ni June. Bakit? Tanong niya na mas malakas na ngayon. Bakit hindi mo siya hinarap? Hindi mo ba siya nakilala? Tumahimik pa rin si Isabela. Ang mga mata niya ay may halong pagtatanggol sa sarili. Ngunit alam ni June na may pinili siyang sabihin. Tumayo si June ng diretso. Halos maramdaman ng staff ang panginginig ng katawan niya. Hindi mo siya pinaalis para? Naputo lang tanong niya. Halos hindi niya matapos dahil sa galit na hindi na mapigilan. Gusto ko lang po sanang malaman ninyo bago kayo makipag-usap. Totoo po siya. Hindi po siya scammer at hindi impostor. Tatay po ninyo yun. Tumigil si June. Napalingon siya sa paligid at napatingin sa mga bisita. Napatingin siya kay Isabela. Hindi ko matanggap. Paano niyo pinaalis ang tatay ko? Bulong niya sa sarili. Parang hindi siya makapaniwala. Dahan-dahan niyang tinignan muli ang relo, ang gasgas, ang ukit sa likod. Parang bawat marka nito ay may kasamang alaala. Ang bawat segundo ay paalala na may taong naghihintay. Naglakad sa ulan at hinarap ang hiya at pang-aalipusta para lang makita siya. Hindi niya matukoy ang lungkot at galit sa kanyang dibdib. Ang relo sa kanyang kamay ay parang tinig ng ama na tahimik na nagsasabi, narito ako. Hindi nagbago. Napatingin siya kay Isabela. Tahimik, nakangiti. Perpekto sa imahe. Ngunit may bakas ang pag-aalala sa mga mata niya. Hindi malinaw, ngunit ramdam ni June. Hindi ko maintindihan.
Bulong niya at halos umiiyak. Paano mo nagawa to? June, sabi ni Isabela at pilit na kalmado. Hindi ko yun intensyon. Hindi ko talaga alam. Nagmamalasakit lang ako, ngunit wag mo akong gawing tanga. Sagot ni June na halos sumigaw. Hindi mo ba alam? Pinahiya mo ang tatay ko sa harap ng lahat. Tahimik si Isabela. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang mga bisita na patingin sa kanila, halos hindi makapaniwala sa tensyon na biglang dumagsa. Si Junwell huminga ng malalim. Pinilit niyang pinipigilan ng galit at luha. Binuksan niya ang kahon. Muling tiningnan ang relo at ang nakasulat na papel. Para kay June, mula kay tatay. Parang biglang bumuhos ang damdamin. Ang galit, lungkot at pangungulila ay naghalo. Ang bawat segundo ng biyahe, bawat takbo ng highway, bawat pagpupunyagi ng tatay niya, biglang lumitaw sa harap niya. Tahimik siya tumayo sa gitna ng ballroom, hinawakan ng relo sa kamay. Nanatili si Isabela sa harap niya. Hindi nagsalita at sa unang pagkakataon sa gabing yon, napagtanto ni June ang isang bagay. Hindi lahat ng galit ay dapat labanan. Minsan, ang katotohanan lang ang sapat. Tumayo siya roon. Hawak ang relot, nananatili siyang tahimik. Hindi sa kahinaan, kundi sa bigat ng katotohanan na ngayon lang niya nakuha. Tahimik siyang tumingin kay Isabela. Ang ngiti ni Isabela ay nananatili. Ngunit sa mga mata ni June, iyon ay isang pader ng malamig na katotohanan na kailangang harapin. At sa likod niya, ang relo ay tahimik na nagpapaalala ng isang ama na naglalakad sa ulan. Nagtiis sa hiya at nag-iwan ng mensahe na higit pa sa anumang salita. Tahimik ang ballroom at ang musika ay parang tumigil. Ang tawanan ay hagikik ng mga bisita ay parang nawala. Si Junwell, hawak ang lumang relo sa kamay, ay tumayo sa gitna ng crowd. Maraming mata ang nakatingin sa kanya, ngunit tila wala na sa kanya ang sinuman. Ang mundo niya ngayon ay umiikot lamang sa isang punto, ang ama niya. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bawat pagtibok ng puso niya. Galit, lungkot, pagkabigla, at higit sa lahat, pagkabigis ng damdamin na ilang oras niya nang pinigilan. Tahimik, pinilit niyang kinontrol ang emosyon. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng labis na galit. Tumigil ang isang banda sa tugtog ng bahagya. Halos sabay-sabay na napatingin ang lahat. Sa kanya, sa mga bisitang abala kanina, mga staff, at syempre ang fiancé niya, si Isabela. Tumayo siya ng tuwid, pinagmasdan ang bawat mukha sa paligid. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ang tinig niya malinaw, mababa, buo ng bigat. Parang bawat salita ay humahampas sa mga dingding ng ballroom. Pumalo sa bawat pandinig at tumago sa bawat puso ng nakikinig. Tahimik, walang sumagot. Si Isabela unang nananatiling nakangiti. Ngunit unti-unti napansin niya ang mga mata ni June ay nagliliyab. Ang dating bulong ng galit at tanong ay naging malinaw na katotohanan at parang sampal sa mukha niya. Excuse me? Sabi niya at pilit na nagtanggol ang tono. Anong ibig mo? Ngunit hindi pinansin ni June. Hindi niya na kailangan pang patunayan ang sinasabi. Hindi niya kailangan pang ipaliwanag. Ang relo sa kanyang kamay at ang kahon na naiwan ay sapat ng patunay. Ang tatay ko. Siyang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Ulit niyang sinabi. Mas malinaw, mas buo. Tahimik ang buong ballroom. Ang ilang staff ay nagkatinginan. Ang mga bisita ay nagulat. Ang ilang mga kaibigan ni June ay bahagyang bumaling. Hindi naman makapaniwala sa biglang pagbabago sa tono ng gabi. Si Isabela ay napatingin sa paligid. Ramdam niya ang bigat ng mga mata sa kanyang likuran. Ang lahat ay nakatingin. Ang bawat salita ni June ay parang humahampas sa kanila. Hindi sa paraan ng galit, kundi sa paraan ng katotohanan. June, mahina niyang panimula at tila sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Ngunit tumayo si June ng mas matuwid.
Hawak ang relo ng mas mahigpit. Ang bawat galaw niya ay nagpapakita ng determinasyon. Hindi ito tungkol sa imbitasyon mo. Hindi ito tungkol sa musika o sa mga bisita. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas matagal kesa sa lahat ng gabing ito. Napatingin si Isabela sa relo. Parang biglang nakita niya ang bigat nito, ang alaala, ang sakripisyo at ang pagmamahal na ipinakita ng isang ama. Ang lalaking yan. Naglakad sa ulan, nagtiis sa kahihiyan, at iniwan ng mensahe para sa akin. Ngayon sa kabila ng lahat, siyang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Hindi dahil sa ganda ng venue, hindi dahil sa ganda ng musika, hindi dahil sa mga bisita, kundi dahil sa pagmamahal niya. Isang bisita ang mahinang bumulong sa katabi. Wow, hindi ko akalain. Si Isabela naman ay nanatiling nakatayo, ngunit ang ngiti niya ay parang unti-unting nawawala. Napagtanto niya na sa isang iglap, ang imahe ng gabing perpekto ay nagbago. Ang kontrol na akala niya ay hawak niya ay parang unti-unting lumilipad. June, please, sabi niya na may bahid ng pagkabigla sa tono. Hindi mo naintindihan. Ngunit si June ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin siya sa paligid, sa mga bisita, sa mga staff, sa bawat mata na nanonood. Hindi siya galit sa kanila. Hindi rin siya naghahanap ng simpatsya. Ang tinig niya ay simpleng katotohanan. Ang oras niya, ang sakripisyo niya, ang pagmamahal niya. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Hindi niya kailangan pang magdagdag ng salita. Ang bawat salita ay sapat na. Ang bawat tingin sa relo sa kanyang kamay ay nagpapaalala sa lahat kung sino ang tunay na may kwento sa likod ng gabing to. May ilang mga bisita na napatingin sa isa't isa. Ang ilan ay nagulat. Ang iba naisip kung paano nila napagkamala ng halaga ng imahe at kasikatan sa loob ng maikling oras. Si Isabela nananatiling tahimik, hawak ang baso sa kamay at nakatingin kay June. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ang mga salita niya ay tila nawawala sa bigat ng katotohanan na unti-unting bumagsak sa buong ballroom. Tumayo si June, nananatiling tahimik ang ilang sandali. Ang lahat ay nakatingin. At sa tahimik na sandaling yon, sa pagitan ng tunog ng musika at tawanan ng mga bisita, ang isang katotohanan ang biglang sumabog. Hindi ang lugar, hindi ang okasyon, hindi ang kasikatan, kundi ang pagmamahal at sakripisyo ng isang ama ang bumuo sa kabuuan ng kwento. Si June hawak ang reloy tumayo roon. Malakas, tahimik at buo. Ang buong ballroom para sa unang pagkakataon sa gabing yon ay hindi nakatingin sa larawan ng kasayahan o kasikatan. Nakatingin sila sa katotohanan. At iyon ang unang sampal ng katotohanan sa perpektong mundo ni Isabela. Isang katotohanan na hindi niya maikakaila. Tahimik ang ballroom sandali matapos ang sampal sa katotohanan ni June. Ang ilan ay nakatingin sa relo sa kamay niya. Ang ilan ay nakatingin sa kanya mismo at si Isabela naman ay nananatiling nakatayo, halos hindi makagalaw. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Sa isang bahagi ng ballroom, may grupo ng mga bisita na tahimik na nagkakatuwaan sa telepono. Ang ilang mga cellphone ay nakaharap sa kanila, nakatingin sa screen, bahagyang nakakunot ang noo. Alam niyo ba, bulong ng isa sa kanila, habang pinipilit pigilan ang pagkagulat. Bumagsak ang stocks ng kumpanya nila Mendoza. Sabay-sabay. Napalingon ang iba. May bahagyang tensyon sa mga mata ng ilan. Ha? Paano naman nangyari yun? Tanong ng isa pa. Halatang hindi naman makapaniwala. May lumabas kasi na insider scandal online. Parang may nag-leak yata ng sensitive financial info. Grabing impact. Sagot ng una. Mabilis na nag-scroll ng telepono. Si Isabela naramdaman ang bigat sa paligid. Napatingin siya sa grupo ng bisita at sa mga telepono nila.
Halos maramdaman niyang malamig na hangin na unti-unting bumabalot sa ballroom. June, mahinang tawag niya at pilit na kontrolado ang boses. Huwag ka mag-aalala. Siguro. Ngunit naputol siya sa tunog ng isa pang cellphone na nag-vibrate sa mesa ng guest. Ang screen nito ay nagpapakita ng headline. Mendoza Corp Insider Scandal, Stocks Plummet. Napatingin si Isabela sa headline at ang kulay ng mukha niya ay unti-unting nagbago. Parang unti-unting nabura ang makeup ng gabi. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Napansin ito ni June. Ang excitement na dala niya kanina ay unti-unting napapalitan ng tensyon. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sitwasyon sa paligid. Ang kanyang galit at lungkot ay naging mas malinaw. Ngunit ngayon ay may halong pagkabahala para sa kabuhayan ng pamilya ng fiancé niya at sa sarili niyang pamilya. Bakit ngayon? Bulong ni Isabela. Pilit na kontrolado ang boses. Ang mga mata niya ay mabilis na nag-scroll sa telepono. Nagbasa ng bawat detalye. Inahanap kung sino ang pwedeng sisihin. Miss Mendoza, mahinang sabi ng isang staff na lumapit. Hawak ang tablet. May mga contacts po sa finance department ng kumpanya. Lahat po ay kontrolado na ba natin yun? Tanong ni Isabela at nanginginig ang mga kamay. Hindi po. Talagang kumakalat na sa media. Social media. News feeds, lahat. Sagot ng staff. Halatang natatakot. Si June nakatingin sa kanya. Tahimik, hawak ang relo. Ang simpleng relo na iniwan ng tatay niya ay parang tanging constant sa gabing ito. Isang paalala ng katatagan sa gitna ng kaguluhan. June, please. Bulong ni Isabela. Pilit na kalmado. Huwag kang humarang. Hindi mo alam ang pressure ng sitwasyon. Ngunit si June ay nananatiling tahimik. Nakatingin lamang sa kanya. Ang tensyon sa mukha niya ay hindi lang galit. Ito ay kombinasyon ng personal na betrayal at biglang pagbulusok ng kapalaran ng kanyang ama sa sariling pamilya ng fiancé. Miss Mendoza, sabi ng isa pang bisita na medyo may halong pagkagalit at pagtataka. Kaya pala ganito ang atmosphere kanina. Hindi lang personal na issue. Lahat ng tao dito ay, bago siya matapos, naramdaman ng lahat ang unti-unting pagbabago sa mood ng ballroom. Ang dating glamour at saya ay napalitan ng murmur ng pagkabahala. Isang babae, business partner ng Mendoza Corp, nakatayo sa gilid, hawak ang cellphone. Halos sumigaw. Bumagsak na ang stock. Talagang bumagsak. Napalingon si Isabela sa paligid. Napansin niya ang mga telepono ng iba, ang mga bisita na nagkwentuhan, ang mga staff na parang hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi pwede. Bulong niya muli, hawak ang ulo niya. Halatang nangungulila sa kontrol na bigla niyang nawala. Si June nakatayo sa kanyang tabi, nakatingin lamang sa kanya. Ang galit at pagkabigla ay nakakombine sa isang katahimikan na bumalat sa kanya. Alam mo ba ang nangyari? Tanong ni June na mahina ngunit malinaw. Ang tinig niya ay parang hamon. June, sagot ni Isabela na nanginginig. Hindi ko sinasadya. Hindi to tungkol sa sinadya. Sagot ni June na halos bumulong. Ito ang resulta ng mga pagkilos ninyo. Personal at financial. Pareho. Tahimik na muli ang ballroom. Ang musika ay nagpatuloy. Pero parang hangin sa paligid ay iba. Mas malamig, mas matindi. Ang mga bisita na noon ay abala sa kasiyahan ay unti-unting napatingin sa bawat isa. May mga nagtataka, may mga nagkukumpara, may mga natutunan sa sariling mata ang biglang pagbagsak. Hindi ko alam kung paano bakit ihaharap sa tatay ko. Bulong ni June sa sarili. Tinitingnan ang relo, pero alam ko ang ginawa niya. At iyon ang mahalaga. Ngunit ang kanyang paningin ay bumalik kay Isabela. Nakita niya ang halong tensyon sa mga mata nito.
Ang pressure ng financial at social scandal na biglang bumagsak sa kanilang mundo. Hindi lang ako ang nabigo. Bulong niya at parang walang tunog. Ang mundo rin ng iba, sabay na bumagsak. Tahimik siyang tumayo. Hawak ang relo at nakatingin sa paligid. Ang ballroom ay parang nagbago. Mula sa ingrandeng selebrasyon ng kasiyahan, ngayon ay tahimik na tanawin ng pagkabigla. Paghahanap ng solusyon at tensyon. Si Isabela nakatayo sa harap niya at napagtanto ang biglang pagbabago ng eksena. Ang parehong personal at financial downfall ay sabay-sabay na dumating. At ngayon, hindi na siya makakapagtago sa katotohanan. Tahimik ang ballroom, pero ang katahimikan ay panandaliang kumalma lamang bago sumabog ang susunod na krisis. Biglang tumunog ang cellphone ni Isabela. Tumayo siya, hinawakan ng telepono. Halatang naguguluhan. Hello? Saglit na tinig. Ngunit ang ilang segundo, unti-unting lumaki ang pagkabigla sa mukha niya. Anong nangyayari? Tanong niya at pilit kontrolado ang boses. Anong emergency? Miss Mendoza, sagot ng mahinang boses sa kabilang linya. May emergency board meeting po ngayon. Ang investors, ilan na po ang nag-pull out. Nagtataka kami sa sudden drop ng stocks. Kailangan po ng instructions sa inyo kaagad. Napatingin siya sa paligid. Ang ballroom ay parang nagiging alien. Ang mga bisita ay nakatingin sa kanya. At si June ay tahimik pa rin sa kanyang tabi. Hawak ang lumang relo. Board meeting? Ngayon? Tanong niya sa telepono. Nanginginig ang kamay. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Engagement party ko ngayon. Miss Mendoza, seriously po, malaki pong epekto. Baka hindi po natin makontrol kung hindi ka agad. Naputol siya sa sarili niyang boses. Mabilis at tumingin sa kay June. Si June naman ay nananatiling tahimik. Nakatingin lamang sa kanya. Parang simpleng bagay sa kamay niya ang nagiging dahilan ng katotohanan na unti-unting bumagsak. June, mahina niyang tinawag. Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang nangyayari? Ngunit hindi siya pinansin ni June. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang isang mata sa kanya, isang hawak sa relo. Sapat na patunay. Sa kabilang dulo ng ballroom, may isang investor na tahimik na nanonood. Isang bilyonaryong kilala sa mundo ng agribusiness at investments. Nakatayo sa gilid. Hawak ang tablet. Napansin niya ang buong eksena. Ang pagpapahiya, ang pag-alis, at ang tahimik na dignidad ng lalaking pinaalis. Hindi pwede. Bulong ng investor sa sarili. Talaga bang tatay ni June yun? Alam ko ang lupain nila sa probinsya, ekta-ektarya yun. Tumigil siya sa pag-scroll. Ang ulo niya ay nakakunot. Halatang nag-iisip. Ang tanong sa isip niya ay malinaw. Paano niya maipapakita ang kanyang prinsipyo sa isang pamilya na ganito kawalang galang sa sariling ama na mapapangasawa niya? Biglang tumayo siya. Tumabi sa kanyang assistant. Cancel all pending investments. Sabi niya. Wala nang idadaan sa Mendoza Corp. I want immediate pull-out. Ipapaabot mo sa board na hindi pwede ang ganitong klase ng disrespect sa pamilya at sa ama. Sir, seriously? Tanong ng assistant at halatang naguguluhan. Hindi. Hindi ganap. Basta't ang kumpanya ay nagpakita ng ganitong disrespect sa tao na may tunay na karapatan, hindi ko gagawing partner. Sagot ng bilyonaryo at halatang determinado. Sa ballroom narinig ni Isabela ang ilang bulong. Investment pulled out? Bilyonaryo Mendoza Corp? Napalingon sa paligid. Halos lahat ng bisita ay nakatingin na sa kanya. Nakatingin sa mga telepono. At nakatingin sa kanya. Ang dati niyang glamour at control ay unti-unti nang bumagsak. Sa isang iglap, hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang boses. Hindi pwede. Si June ay nananatiling tahimik. Nakatingin sa kanya at naging sandata ng katotohanan at hustisya.
Hindi lang personal na humiliation ang nangyari. Bulong niya sa sarili. Kahit financial, bumagsak din. Tumakbo ang isip ni Isabela. Ang mga investors na dapat ay sumusuporta sa kumpanya niya, ngayon ay nag-pull out. Ang board meeting na dapat ay kontrolado niya, ngayon ay nagiging emergency. Ang kanyang imaheng matatag at perpekto sa panlabas, ngayon ay unti-unti nang naguho sa harap ng maraming tao. Biglang naramdaman niya ang bigat ng mga mata ni June sa kanya. Hindi galit, hindi rin panlaban. Tahimik na katotohanan. Siya ang dahilan kung bakit nandito ako. Bulong ni June sa sarili niya, paulit-ulit. Ngunit sa mga mata ni Isabela, naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Ang tahimik na pahayag na iyon ay parang bombang nagdulot ng pagkakaguluhan sa buong mundo. Personal at professional. Ang mga staff halatang hindi alam kung anong gagawin. May nagkatinginan. Ang ilan ay nag-scroll pa sa telepono. Nakikita ang mga news alert. Mendoza Corp investment pull out. Stocks plunge following social scandal. Ang iba naman ay nagkatinginan lang. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari. Si Isabela, hawak ang telepono, nakatingin sa screen. Halos hindi makagalaw. Ang glamour at kasiyahan ng gabing ito ay napalitan ng panic at pagkabagabag. Si June hawak ang relo na natiling tahimik. Hindi siya nagpakita ng galit sa kanya. Ngunit bawat sandali ng katahimikan ay parang isang leksyon. May hangganan ng kapangyarihan ng imahe. At may katotohanan na hindi pwedeng basta-bastang baliwalain. Sa loob ng ballroom, ang tunog ng musika ay parang nagsimulang muling magpatugtog. Ngunit ngayon, ang tono ay mas mabagal, mas mabigat. Ang glamour ng gabi ay tila nagiging backdrop sa isang aral na matagal nang dapat natutunan ng pamilya ni Isabela. Ang pagguho ng imahe ay sabay sa personal at financial downfall. Si June, nakatingin lamang sa kanya. Sa katahimikan, unti-unti niyang naintindihan. Ang kanyang presensya at ang katotohanan tungkol sa tatay niya ay nagiging instrumento ng hustisya. At sa unang pagkakataon sa gabing yon, ang ballroom ay hindi lamang nakatingin sa glamour o kasiyahan. Nakatingin sila sa isang tunay na katotohanan. Isang katotohanan na may kapangyarihan, hindi lamang sa puso, kundi pati sa yaman at reputasyon. Tahimik ang ballroom, ang mga mata ng bisita at staff at pamilya ni Isabela ay nakatutok sa gitna. Sa kanya, si Januel pawis ang noo. Hawak pa rin ang lumang relo sa kamay. Tumayo siya sa harap ni Isabela. Direktang nakatingin sa mata nito. June, mahinang sabi at simula ni Isabela. Parang sinusubukan pa rin bumuo ng argumento. Ngunit hindi siya pinansin ni June. Bawat mata niya ay nakatuon sa lahat ng tao sa ballroom. Dahan-dahan, inilabas niya ang kamay at hinubad ang engagement ring na ibinigay ng fiancé niya. Ang liwanag ng chandelier ay tumama sa singit ng metal. Parang spotlight sa buong sitwasyon. Hindi mo kayang respetuhin ang ama ko. Hindi mo kayang irespeto ang magiging pamilya mo. Sabi ni June ng malinaw. Buo ang bawat salita. Walang galit na sumiklab sa boses niya. Tahimik, ngunit matindi ang bigat. Parang bawat salitang iyon ay humampas sa lahat ng naroroon. Tahimik. Si Isabela, biglang nanlumo. Hawak ang telepono sa kamay. Hindi siya makagalaw. Ang glamour at katiwasayan ng gabi ay unti-unting naglaho. Ang kanyang plano, ang kontrol, ang imahe ng perpektong engagement, lahat ay unti-unting naguho sa isang iglap. June, please. Wag. Hindi mo naiintindihan. Mahinang sabi niya. Pilit na kumokontrol sa tinig. Alam ko kung anong naiintindihan ko. Sagot ni June. Tumayo ng tuwid. Hawak ang relo sa isang kamay at ang engagement ring naman sa kabilang kamay. Alam ko kung sino nagpakita ng pagmamahal at sakripisyo sa akin. At hindi yan ikaw. Hindi ang ganda ng party. Hindi ang yaman. Hindi ang imahe. Kundi ang tatay ko.
Ang ballroom ay parang nagbago. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Hawak ang kanilang mga telepono, nakatingin sa bawat galaw. Ang ilang staff ay nagkatinginan. Hindi sila makapaniwala sa biglang lakas at kumpiyansa ni June. Si Isabella naman ay unti-unting napansin ang bigat ng bawat salita. Ang dating confident na babae ay tila natigilan sa isang iglap. Walang pahayag, walang sagot. June, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sabi niya na halos napaiyak. Ngunit si June ay hindi nagpakita ng alinlangan. Ang bawat takbang niya ay kontrolado, matibay at puno ng katotohanan. Hindi ko kailangan ng engagement ring mo para malaman ko ano ang tama. Hindi ko kailangan ng ganda ng mundo mo para kilalanin ang tama at mali. Dagdag niya, tinuturo ang lumang relo. Ang ama ko, si Tatang Emilio, naglakad sa ulan, nagtiis sa hiya, at iniwan ang mensahe ni higit sa anumang salita. Siya ang dahilan kung bakit ako may prinsipyo at hindi ako papayag na insultuhin ang prinsipyong iyon. Si Isabella ay natiling nakatayo, hindi makagalaw, hindi makasagot. Ang dating confident at gamrosang imahe niya ay naglaho, parang nawala sa liwanag ng katotohanan. June, mahinang panawagan ng isa sa mga staff. Siguro naman pwede nating. Wala nang pwede. Sagot ni June na tahimik ngunit matibay. Ang tama at mali ay malinaw. At ang tama ay sumusuporta sa pamilya. Hindi ang lumalait at nagpapahiya. Ang engagement ring ay nakabitin sa kanyang kamay. Parang simbolo na isa-isang iglap, hindi lamang personal na relasyon ang nagwakas, kundi pati na ang ilusyon ng perpektong mundo ni Isabella. Dahan-dahan, iniligay niya ang ring sa maliit na kahon. Katabi ng relo na iniwan ng tatay niya. Parang dalawang bagay na yon. Isa para sa nakaraan, isa para sa kinabukasan, ay nagsilbing simbolo ng kanyang paninindigan at katotohanan. Tahimik ngunit matindi ang tensyon. Ang ballroom ay punong-puno ng mga mata, nakatingin sa bawat galaw. Ang dating glamour at kasiyahan ay napalitan ng aral. Isang leksyon sa respeto, dignidad at pamilya. Si June nakatingin sa lahat ng tao. Hindi siya galit sa fiancé. Hindi rin siya galit sa bisita o sa staff. Ang galit niya ay na-transform sa determinasyon at prinsipyo. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ang lahat ay nakakita ng isang anak na hindi natakot ipakita ang panig ng katotohanan. Isang anak na hindi lamang tumayo para sa sarili, kundi para sa ama at sa tama. At sa katahimikan ng ballroom, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, si June ay nananatiling matibay. Hawak ang lumang relo, hawak ang engagement ring, at nananatiling hindi matitinag sa prinsipyo at pagmamahal sa pamilya. Matapos iwan ng engagement party, bumaba si Januel sa parking area ng hotel. Malamig ang hangin sa labas. May kaunting amoy ng ulan na natira sa kalsada. Ang kanyang sapatos ay nag-squelch sa medyo basang semento habang nagmamadali siyang tumakbo sa taxi stand. Hindi siya nakapag-isip ng maayos sa loob ng ballroom. Ang galit, lungkot at pagkabigla ay halo sa bawat takbang niya. Ngunit may isang bagay na malinaw sa puso niya. Kailangan niyang makita ang tatay niya. Tumigil siya sandali sa harap ng taxi. Huminga ng malalim. Sana okay siya. Bulong niya sa sarili. Nagulat siya nang makita ang bus terminal sa kalye ng lungsod. Tahimik, malamig, at may mga bus na nakaparada. Ilang pasahero ang nagmamadali. Pinisil ni June ang relo sa kamay niya. Ang regalo ng tatay niya at naglakad papasok. At doon niya nakita si Tatang Emilio. Nakaupo sa isang simpleng bench sa terminal. May bag sa tabi, tahimik na kumakain ng pandesal. Ang kanyang barong ay medyo nag-iwan ng amoy ng putik at ulan. Napapansin ni June ang bawat galaw ng ama. Simple, tahimik, dignified kahit sa gitna ng pagkahiya at kahirapan ng gabing iyon. Tatay, mahina niyang tawag at parang nag-aalangan. June,
Ano ginagawa mo rito? May party ka, diba? Tanong ni Tatang na halatang nag-aalala sa boses. Hinahanap kita. Tatay, kanina sa party hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ka poprotektahan, akala ko. Baka. June anak, okay ka lang ba? Oo tatay, pero kanina ang fiancé ko. Hindi niya matapos ang salita. Napapikit siya sandali. Huminga ng malalim. June, sabi ni Tatang ng mahinahon. Huwag mong isipin yan. Ang mahalaga, nandito tayo. Hawak natin ang isa't isa. At iyon ang tama. Napatingin si June sa kanya. Namulat ang mata sa bawat linya ng mukha ng ama. Ang mga gasgas at markas sa relo ay tila nagkukwento ng bawat sakripisyo. Bawat takbang ng tatay niya kanina, paglakad sa ulan, pagtiis sa hiya, at pagmamahal na walang kondisyon. Tahimik silang naupo sa bench. Tahimik ngunit punong-puno ng emosyon ng katahimikan. Ang pandesal sa kamay ni Tatang ay simpleng pagkain. Ngunit sa paningin ni June, simbolo ito ng simpleng buhay na puno ng dignidad at pagmamahal. Tatay, sorry. Sorry kung wala ako kanina sa tabi mo. Salamat, Tatay. Salamat sa lahat. Tahimik silang naglakad papunta sa exit ng terminal. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang sumilip sa kanilang mukha. Anak, sabi ni Tatang habang inaabot ang natitirang pandesal. Kain tayo. Dito man sa terminal o sa bahay natin, ang mahalaga, magkasama tayo. Ngumiti si June, hawak pa rin ang relo. Oo, Tay, kasama kita ngayon. At hindi ko nahahayaang malayo ka pa sa akin. Tahimik silang kumain. Tahimik ngunit puno ng damdamin. Tahimik ngunit may muling pagtibok ng pamilya. Isang ama at anak na nagkitang muli. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, sa kabila ng lahat ng kahihiyan. Ang bus terminal ay ordinaryo. Simpleng lugar, ngunit sa paningin nila, ito ay naging success sa muling pagkikita, sa muling pagbuo ng tiwala. At sa katotohanang, kahit sa gitna ng gulo, ang pamilya ay laging mananatili. Tahimik ang bus terminal. Ang lamig ng gabi pumapawi sa tensyon ng buong araw. Huminga siya ng malalim. Pilit na hinahaplos ang kamay ng tatay niya. Tay, patawad kung hindi ko kayo napagtanggol kanina. Napangiti naman si Tatang Emilio. Anak, huwag mong dalhin yan sa sarili mo. Hindi mo kasalanan ang ginawa ng iba. Pero Tay, masakit pa rin na makita kung paano kayong minaliit sa harap ng lahat. Totoo yan, sagot ni Tatang. Masakit, kaya mas mahalaga na malaman mo kung sino ang mga tunay sa buhay mo. At ngayon alam mo na. Niyakap si Tatang ng anak, mahigpit at protektado. Anak, huwag ka mag-aalala ha. Andito ako at laging narito ako para sa'yo. Kahit anong mangyari sa mundo, kahit anong mangyari sa iba, ang pamilya natin ay mananatili. Salamat, Tatay. Bulong ni June na halos naiiyak na rin. Salamat sa lahat. Walang anuman, anak. Ang mahalaga ay natutunan mo na ang halaga ng pagmamahal, respeto at pagkakaiba ng tama at mali. Natutunan mo na rin sa kabila ng lahat na may taong magtatanggol at magmamahal sa'yo nang walang kondisyon. Lumipas ang ilang buwan, ang lungsod na minsang puno ng ingay, ngayon ay tila naiwan na sa kanilang nakaraan. Si Januel kasama ang tatay na si Tatang Emilio ay nakatayo sa gilid ng kanilang bagong maliit, ngunit masiglang opisina ng agricultural tech startup. Ang opisina ay simple. May mga laptop, whiteboard na puno ng sketches at plano, mga trays ng seedlings na nagpapakita ng kanilang proyekto. Isang patunay na sa simpleng buhay may mas malalim na halaga at potensyal. Tatay, okay lang ba mga plano para sa smart irrigation system? Tanong ni June, hawak ang tablet at nakangiti. Oo naman anak, sagot ni Tatang. Tinitingnan ng mga bagong seedlings sa tinanim nila sa experimental plot nila sa probinsya. Mas simple man ang buhay natin ngayon,
mas totoo naman ang resulta at mas makakakita tayo ng epekto sa totoong tao at sa lupa. Ngumiti si June. Naramdaman ang kabuuan ng kasiyahan na hindi niya naranasan sa lungsod noon. Ang simpleng pagkain, ang tahimik na pag-uusap sa pagitan nila ng tatay, at ang pakiramdam na sila'y magkasama sa isang layunin. Lahat ay punong-puno ng saya at dignidad. Alam mo tatay, dagdag ni June, tumingin sa ama niya. Kung hindi dahil sa nangyari sa party at sa lahat ng kahihiyan, hindi ko siguro mauunawaan ang tunay na halaga ng pamilya at ang simpleng buhay. Tama ka anak, sagot ni tatang. Naglagay ng kamay sa balikat niya. Minsan, ang simpleng paraan ng pamumuhay at ang tunay na pagsusumikap ang nagbibigay ng pinakamalalim na halaga. Sa kabilang banda ng lungsod, ang kumpanya ng dating fiancé ni June ay tuluyan ng bumagsak. Ang mga investors ay hindi na nagtiwala at ang pangalan ng pamilya Mendoza ay unti-unting nawawala sa mundo ng negosyo. Si June nakatingin sa mga plots ng lupa at mga seedlings na pangiti ng tahimik. Hindi lahat ng mukhang marangal ay may puso. Bulong niya sa sarili. At hindi lahat ng mukhang simple ay walang halaga. Si Tatang Emilio nakangiting tumingin sa anak. June, ito na ang simula ng mas maraming bagay. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong makikinabang sa lupa at sa ating trabaho. Oo tay, mas simple, mas totoo, at mas mahalaga. Sa liwanag ng hapon sa pagitan ng lupa, halaman at ideya, nagkaroon sila ng isang bagong simula. Isang simula na hindi nakabase sa yaman, imahe, kundi sa puso, pamilya at tunay na halaga ng paggawa. Ang lungsod sa malayo ay patuloy sa sariling galaw. Ngunit para kay June at sa tatay niya, bawat takbang sa bagong buhay ay puno ng kahulugan, katotohanan at pagmamahal na walang paltos. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.